Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingkong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banda na Santa Maria. Ay hinggil sa issue ng Menjola riot paid, organized attack, not a legitimate protest. Riot in Menjola September 21 rally is organized attack and paid. So yun. So ito yung ating tinunghayang issue ngayon na ayon sa ating pamahalaan ni DILG kay Secretary John Vicrimulya na yung nangyaring riot o yung aguluhan noong September 21 sa Menjola at saka dun sa Ayala Beach yata yun, yung mga papasok sa Malacanang ay pawang mga organized and paid na mga nagra-riot para manggulo lang at hindi sila talaga yung mga talagang organisadong nagrarally para magsaboses ng mapayapang paglaban sa korupsyon at patulungan at makahinaing sa pamahalaan ng pagpapairal ng patas ng hustisya. So yun ang findings ng ating pamahalaan diyan sa nangyaring yan noong September 21. So, ayon sa ating DILG John Vicrimulya ay ang nangyaring riot sa Menjola nitong September 21 ay pawang orchestrated attack o organisado at bayad ang pang-ataking ito. So, ang mga kasali rito ay mga minor, so mga bata at ang pinakabata ay 11 years old na di umano o inorganize lamang sa Quiapo ang iba at binayaran ng 3,000. Ayon sa initial na finding pagsisiyasat, ay ang utos sa mga ito ay sunugin ng Malacanang kung makalulusot sila sa papasok doon. So yun yung ilang mga nakalap nila na mga impormasyon ay sa kanilang mga pagsisiyasat o investigations ay bayad ng 3,000 yung mga kabataan at organize sila na magbayaran at ang utos sa kanila sunugin yung Malacanang. So yun. So ang hinuli ay mga nasa 217, yung minors doon 95. Ang mga ebidensya ay nire-review pa upang malaman ang mga nag-utos sa mga ito. So yun. So kakasuhan ng ating pamahalaan ng mga sangkot at mga charges sa mga ito ay arson, destruction of property, inciting to sedition, so etc. Sa panig ng pulis ay maraming sugatan naman sa mga atake ng mga rioters. So ang ating mga kapulisan ay gumamit lamang di umano ng smoke grenade for dispersal and deterrence. So yun ang ayong panig ng ating kapulisan, paliwanag ng ating kapulisan at nasa pamahalaan. So base ito sa ibang mga nakalap din nating information, sinasabi ng mga estudyante at mga pagbabalita, mayroong nabaril at parang gustong patunayan ng ilang mga nakilihok sa rally ay nais nilang yung mga ito ay patunayan yung mga ganyan na parang nagpaputok daw ng baril yung pulis, ganun, at iba't ibang mga ginawa. So dahil mayroong parang may namatay daw ata na isang construction worker. So, ang ating Pangulong Marcos ay nagpapatubad ng due process. Kung kaya't ang mga nasabing mga suspect ay kakasuhan at iimbestigahan ng mabuti. So, yun. So, yung ating Pangulong Marcos ay in his governance, siya ay pinahayag niya na siya ay nagpapatubad ng due process at in-implement niya kagaya siya ay nakikisa doon sa pasasuboses ng mamayan sa kanilang karapatan na magsuboses, maghinaing. But definitely yung due process ng kanilang
kanyang binibigay niya yung due process sa hinaing niya laban doon sa mga tiwali sa pamahalaan, bigyan ng pagkakataon na makapaghinay yung mamamayan, imbestigahan yung mga yung mga corrupt na suspect para sila ay makasuhan kagaya ng pag-impose niya ng ICI. So yun, investigation. So ngayon dito sa sa mga nag-riot, impusang din niya ng yung due process para malaman kung ano yung nasa likod niya, ang kaguluhan niya para magkaroon ng patas na pagsampa ng kaso. So, ngayon, ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotions ay mali sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. Sa isyong ito, ng DILG Medjola Riot PID, organized attack not a legitimate protest, o Riot in Medjola September 20 Rally is organized attack and PID. So, ay sinusuportahan natin ng ating DILG Rimulya, Secretary John Rimulya sa initial findings ng ito at ang due process ng ating Pangulong Marcos upang mapanagot ang mga lumabag sa batas. Yan. So, sana ay imbestigahan mabuti yung nangyaring riot ngayon at imbestigahan mabuti magkaroon ng patas na pag-file ng case hinggil doon sa mga nakalabag sa batas doon sa pangyayari yun o magkaroon ng due process. Aside from that, ay kung mabibigyan nila ng konsiderasyon yung mga kakasuhan ay yun ang maganda rin doon. So, meron pa tayong ibang mga suggestion sa ating pamahalaan tungkol dyan. So, ating palagay ay organized na rioters nga ang mga kabataan na yun o nakilahok sa kaguluhan nitong September 21 at hindi napayapang rally na isinulong ng mga naghihinala nating mga kababayan laban sa corruption over flood control project. So, yan. So, sa tingin natin, organized riot nga talaga yan. So, yung ibang mga kababayan natin na nakisali doon ay na talagang mabayaban nagrari mula sa Luneta, maging doon sa EDSA, tumuho rin yung iba sa Medjola, ay hindi sila ayon sa kanila, hindi sila nag-initiate ng kabuluhan na yon. So, kaya yung mga nahuli, maaaring yun nga yung sinasabi na organized yan. Mayroon nasa sa likod na nag-utos yan. So, sa tingin nga, at imbestigahan mabuti kung mayroon nga, at yun ang papanagutin ng mga dapat kasuhan. So, ang papanagutin dyan ay yung mga nasa likod ng panggugulo sa rally at itong mga kabataan ay palayain at maaaring ilagay na lamang sa community service o paglilisin sila sa Medjola sa loob ng 1 linggo, etc. etc. Yan yung mga nasa tamang age kasi nasa 200 yan, 95 yung kabataan. So yung iba talagang sinasabi nila nasa sa alam nila yung tama at mali ng mga kabataan. So ngayon ay siguro ating suggestion ay community service ang yan sa mga kabataan. Paglinisin sila sa Medjola, etc. na community service. So ngayon, ito ilang mga ngayon, paano nila mapapatunayan yan? Paano mapapatunayan? Sino ba yung gumawa ng matinding damage sa property doon at saka damage sa property at saka damage sa property and gumawa ng damage sa property at yung ibang mga siguro may mga sinulog daw sila mga mutak doon. So ngayon ay siguro ay ang ating suggestion diyan ay siguro community service na rin lang at bigyan ng consideration dun sa ginagawa na yon at at yung mga wala naman talagang dapat kasuhan kung sinadamay lang doon sa ginawa ng mga organized na mga kabataan na yun ay palayain sila. Yung mga trump up charges ay wag bigyan ng trump up charges na kagaya ng halimbawa sedition o ng mga wastong gulang at naroon sa i-consider na lang sila bigyan na lang sila ng pagkakataon doon. So ngayon ay para doon sa mga findings na yan, siguro sa ating suggestion na ating Pangulong Marcos, doon sa ating DILG Secretary na
siguro bigyan ng pagkakataon yung mga 270 na yun. So ngayon, kapag ang imbestigahan nila mabuti yung mga nasa likod noong nung panggugulo sa rally, silang pagbayari ng mga damages noon na nagawa itong ilan. Or else siguro soldan na lang muna ng ating pamahalaan. Yan, consideration na lang niya at sa mga pangyayari na yan na nagkaroon ng ganyang mga problema. At siguro yung ating mga kapulisan na nasugatan, mga na nag-protect doon, so bigyan na lang ng incentives ng ating pamahalaan. Bigyan ng mahusay ng medical attention, incentives para sa kanilang nagawang kabutihan doon. So ngayon ay dahil maparehas naman silang nagkaroon ng sabi meron din violation yung ilang pulis. May violation din, so magpatawaran na lang sila at palayain na lang regarding with this. At siguro ito yung pansin ay doon sa mga dapat kasuhan sa mga sa flood control project sa mga nasa pamahalaan at hindi ma-diversion yung kakasuhan dito sa mga kabataan ito at mga nag-rally na mga nasangkot. Yung iba na napagbitangan lang na sila ay kasali. Yun. So ngayon ay siguro ganun yung ating paindi sa mga kasuhan na yan. Doon ito na lang ang pansin sa mga dapat kasuhan. At yung mga nasa sa likod ng mga kabataan, yun ang kasuhan. At papanugutin doon sa mga damages na nangyari o mga nagkaroon na damage na mga properties doon. So ngayon ay ang mga kapulisan ay pagkalooban ng incentives mula sa mga nasugatan, bayaran siguro ang pamahalaan ng mga nasira sa kanilang mga gamitan, kagaya ng motor. So yung pamahalaan siguro solder na muna, bayaran na muna nila yung motor ng pulis na nasulong doon. Tsaka ganon. So bawas nila doon sa doon sa ibabalik ng mga kurap para yun ay bayad nila doon sa pulis siguro. Sila na naging mityan ng kabalbalan ng mga taong yan eh. So, yung mako-collection nila, yung mapagbebentahan nila doon sa magagarang kotse ni Hernandez, yun na lang ibayad nila doon sa motor ng pulis o tsaka doon sa mga pulis na mga sugatan, bigyan nila ng incentives kahit pa paano para naman pagpalubag loob sa kanila. So ngayon at yung lahat ng mga pulis doon na lumako na bigyan nila ng tig Balit na naman siguro yung tig 20 mil bigyan sila. Yung 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 presyo ng kotse ni Hernandez bawas na siguro pasubastan nila yon siguro ganoon para ibigay nila doon sa at ibayad nila doon sa mga damages doon. Magpatawaran na lang sila doon sa mga both sides na mga abuse and violation of the law. Parehas. Considerate na lang yung ating pamahalaan dito sa pangyayari. Sa tingin natin, at ang pinakang ay community service siguro. Bigyan ng community, paglinisin doon sa Mindiola yung mga kabataan na yon para sila magdisiplina naman doon sa kanilang nagawa at hindi sila nagpapauto doon sa mga ganong klase para upasin na ganong klase ng halaga. So, bigyan ng community service siguro. Suggestion ko dyan. So, yun lang. Ganda lang pagbayarin sila. Huwag nilang kasuhan ng mabigat siguro. No discipline. Kasi sisirain ng pamahalaan yung buhay ng mga tao ito sa ganung bagay lang. So, wala pa namang ibang nangyari. So, yung ang napatayan doon ay yung mga nagdaraan lang doon at yung mga yung mga ilang mabuti yatang nakilawak sa rally, yun, nasaksak yata yung isa at yung Saint na baril. So, yun. So ganun na siguro ang gawin. So, maging mahinahon yung ating mga kababayan mula sa kabataan sa paglalabas ng hiling at pakikilahok dito sa mga rally sa issue ng korupsyon at kapirang legal at karapatan patas ng justisya sa papanugot ng mga korap nasang ko sa anomalya sa flood. Siguro maging mahinahon lamang ay hindi mangyayari or kung hindi kayo nagpa-joke ng hindi mabuti. So hindi maganda na kasi pwede naman natin kasi walang ibang magpapairal ng justisya rito, hindi yung ating pamahalaan din. Kasi hindi naman ito usapin ng pag-take over ng pamahalaan. Kung gagawa ka ng kagulo, makakasuhan, mga kasuhan ka, hindi ka makatakbo sa batas diyan. So kaya ang dapat gawin diyan ay mahinahon ng pagpapairal ng patas ng justisya
para mapanagot yung mga dapat managot. May balik yung pera at mailaga kaya sa tamang pagsasaayos ng flood control at ibang mga proyekto ng ating pamahalaan. Sa ganun, so iwasan na makalabag sa batas kasi bumumirang. Gagamitin kayo ng gobyerno para pagtakpan yung mga kaso na yun. So pag ginamit kayo ng gobyerno para ng ilang mga gustong magtakip doon sa mga yun, eh, kayo ay naging kasangkapan nila para diyan. Okay, di ba? Kung sa inyo nakapokus nun yung mga kaso, di ba? Hindi na ngayon palayain kayo, hindi na ngayon yung So, para magbabargain na pa niya pagka gano'n, di ba? So, kaya kung ngayon kayo pinapatawad yan, siyempre, hingi ng kapatawaran yung ilang nasa gobyerno, murap. Kayo kasi dapat dinaan nyo sa magandang bunayan. So, ngayon ay sana ay kayo ay mapatawad ng ating presidente at pamahalaan at bigyan na kayo ng consideration. Tama na yung community service. Linisin nyo na lang yung buong Mindiola doon at pauwiin na kayo. Mga gano'n. Siguro kahit 2 araw ay maglinis doon. Yun. Saka yung mga estero doon, linisin nyo para yan ay hindi mabaho doon sa lugar na yun. So yan ang mga kabataan na minor ay huwag magpaloko na magpabayad at makilahok sa mga rally lalo na sa panggugulo o gagawa ng krimen at riot. Dahil hindi pa ninyo ito nalalamang ganap ang ating hikayat sa mga kabataan na nasa 18 plus. So lamang kung maaari ang makisali sa mapayapang rally at hindi sa bayad na riot at panggulo, magsakripisyo ang sarili sa maling paraan, kundi sa makadiyos at makabatas na paraan. So yun. So yung ating mga kabataan, hikayat ko kayo, yung mga minor na below 18, huwag na lang muna kayo makilahok dyan. So kayo ay manood na lang sa TV at mag-aral kayo. Yung 18 plus, yun. Doon kayo, pwede kayong makilahok doon at daan sa legal na paraan. Kung yan hustisya ang hinahanap natin dito ay kayo mahustisyahan dyan kung gagawa kayo ng di mabuti. So hindi nyo naman maliligtasan kung kayo ay gumawa ng kung kayo ay nakagawa ng di mabuti, lalo na kung kayo mapapahamak pa. Kung merong abusadong pulis na kayo pinatulan, problema malaki yan. Kung magkakaroon ng diversionary doon sa issue. So kaya iwasan at hindi kayo magamit ng mga abusado sa gobyerno para kayo ay siyang maging leeway doon sa naging kaso. So kaya ang gawin, mapayapa. Magsaboses tayo ng mapayapang pagpapayaran ng justisya ng gobyerno ang ating Pangulong Marcos kaysa naman sa pagpapayaran ng justisya. So mapayaran niya with the ICI. So yun. At yung mga dapat kasuhan, yung mga state witness na mga dapat na ilagay sa state witness, yun ang dapat ilagay. So parang ang nangyayari natin, baka lahat yata gusto nang gawing state witness, wala nang makakasuhan. Diba? Parang halimbawa, sino ba yung mga state witness natin? Paano mo ba, baka naman yung mga malalaking, itong mga malalaking mga na ginagawa yung state witness, ay sila yung mga dapat kasuhan. Siguro kung dapat, hindi basta ba ganun, kung sino yung dapat nalagay yung state witness, kung may mga kapalit ng mga baka isang senador lang yung kapalit niyan, isang congressman, hindi pa rin equal yun. So dapat ay medyo malalaki ang kapalit nila diyan at ibalik nila yung pera bago gawin sila yung state witness at pawalang sala sila. At hindi na rin sila po pwede makipag transact sa gobyerno ng kanilang anong tawag doon, contractor. Hindi na sila pwede makipag-transact sa gobyerno or else yung mga nasa DPWH na wag yung state witness, hindi na sila pwede makabalik sa DPWH, magsarili na lang sila. Kasi babawi yan pagka ganun. So, kaya ang mangyayari, hindi na sila po pwedeng occupy ng position any government. Sa pag-state witness nila, natanggalin na sila, hindi na sila lang sa gobyerno, swerte nilang hindi sila makulong, dapat nila habang buhay silang lahat doon, yung magiging state witness niya, di ba? Lalo na nasa DPWH. So kung babalik nila yung pera, kapalit nila senador, congressman na malalaki, pwede siguro, di ba? Isang state witness na taga-DPWH at saka saka isang contractor. Pero titingnan mo, nakapokus lang sa Bulacan. Napakalawak ng Pilipinas na iimbestigahan, di ba? Pero doon pala sa Bulacan, pwede na makulong sila ng ang tawag doon, yung plunder. Okay. Sobra sa di ba?
sana magbigay ng mabuting rekomendasyon at yung ombudsman kasuhan ng mabuti yan para mapalagot yung dapat mapalagot. At yung state witness na dapat bigyan noon, ibigay. So po pwede naman. Basta malaki yung kapalit noon at ibabalik yung pera. Sana ganon. Kasi baka mukhang lahat yan nasa protected business yung nasa protected witness, baka gawing witness lahat yun. Ayun, ang problema yun. Diba? So, kung yung mga dapat kasuhan ng plunder, may dapat kasuhan ng 20 taon, nalagutin ng 20 taon, diba? Ano? Para, kung gano'n kasi, wala naman yatang nakukulong ng mahabaan dyan sa ganyang na mga politiko puro mga kagaya, si Anapos lang nakulong yata noong mga nakaraan. Nakalabas na yung iba, diba? So, yun. Kaya itong mga ay kaya dapat kung mayroon dapat papanagutin yung dapat sa laki ng pera ng kanilang inukurakot. Hindi lang 1 bilyon at maraming bilyon, di ba? 75 million lang yung kailangan i-plunder billion yung kanilang inukurakot. At magkakaisa sila, hindi pwedeng individual, di ba? So, ang hakbangin na karahasan ay hindi magdudulot ng tamang hustisya laban sa mga korap na sangkot sa blood control anomalies. Daanin ng ating kababayan ito sa proseso ng batas upang makanagot ang mga ito. So mapayapang sa boses at ating sa boses doon sa ICI, yung ginagawa ng Pangulo na maging fair siya at ginagawa ng ating DOJ at ng Ombudsman, maging fair para mapakasunod sa dapat kasunod. So mag-isa tayo at ating hinikayat ng taong bayan na patuloy na isaboses ang patas na katarungan sa pagpapanagot sa mga korap na sangkot sa anomalya at gawin itong mapayapa. Kasi yung iba baka nagdadawit lang yung mga taga DPWH o yung iba. Maaaring mayroong mga kontraktor dyan na hindi dapat isali, dinadawit nila all over the Philippines. So, mahirap doon, di ba? Kapag naghahanap na niya ng mga dawit dyan, di ba? Ayan, mahirap yung kaso na yan, dyan. Kaya kailangan ay magkaroon ng mahusay na pagsusuri, pag-imbestiga at pagpapanagot. So maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ang sambayanang Pilipino mula sa pamahalaan at mamamayan Pilipino. Yung malaman, mahalal ng mabuti, matuwid, gawin yung karapatan ng tao, patas ng hustisya. Iwasan ng pang-aabuso, korupsyon, katiwalian. Yung mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas. Suportahan yung pagpapairan ng karapatan ng tao, mabuting pamamahala, patas ng hustisya. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa. Magaan, ayon sa karapatan. Higit sa lahat, makakapanampalataya tayo sa ating Manala Panginoon, sa mga ating paniniwala sa katatayuan yan. So, yung magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapag-usabos naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon ninyo lahat. God bless you.